Patay na ang dalawang suspect sa panghahalay at pamamaslang sa isang batang babae. Nakipag-agawan daw kasi ang mga ito ng baril sa isang pulis sa loob mismo ng presinto sa Maynila kung saan sila nakakulong. May report si John Consulta. Kwento ni PO1 Ramil de Magiba, inutusan daw niya ang bilanggong si Roderick Oliveres na itapon ang naipong ihi sa kanilang selda. Pero bigla na lamang daw nitong inagaw ang kanyang baril na nakasuksok sa kanyang pantalon. Nung nilapag ni Junjun na yung lalagyan ng iyan, yung container, simulong, biglang umakma at inagaw yung baril ko. So nagkaroon kami ng scaffold doon, nagkagulo. So hindi naman sa pangyayaring to, biglang pinutok at pumutok yung baril na gamit ko. Sa pag-aagawan umano ni Magiba at Oliveres, pumutok ang baril at tinamaan ang isang suspect na si Cecilio Bacolod. Agad nasawi si Bacolod dahil sa tama sa kanyang kaliwang dibdib. Nang rumesponde sa komosyon ang isang pulis, nabaril naman ito sa noo si Oliveres. Isinugod sa Philippine General Hospital ang dalawang bilanggo. Dead on arrival si Bacolod at hindi nang tagal ay binawian na rin ang buhay si Oliveres. Suspect ang dalawa sa panggagahasa at pagpatay sa isang 7 taong gulang na babae sa Santa Mesa noong Biyernes. Pinag-iimbestigahan na raw ng MPD ang insidente. Nag-iingat naman ang mga pulis natin. Kaya nga in the process na overpower natin sila. Kaya lang, ang utak kriminal, mga unpredictable yan . Ang pamilya ng batang hinalay at pinatay di umano ng mga sospek, mas gusto raw sanang pagdusahan ng mga ito sa kulungan ang kanilang pagkakasala. Oo nga, namatay sila pero hindi na nila may babalik yung buhay ng anak ko . Hindi nila kayang tumusan yung nangyari sa anak ko. Yung anak ko nga hindi nila binigyan ng na mabuhay yung bata. Ang National Police Commission o NAPOLCOM bumuna ng investigating team para imbestigahan ang insidente. Gross neglect of duty at gross misconduct ang posibleng kaharapin ng mga pulis kapag napatunayang may sala ang mga ito. Pag-aaralan na rin namin kung ano ang mga kaparusahan na may papataw sa mga pulis na maaaring nagkulang ng kanilang pag-alaga sa sitwasyon na ito. Pag-aaralan naman daw ng Commission on Human Rights kung maaaring sampahan din ng kasong kriminal ang mga naturang pulis. Nahihirapan na ang publiko na maniwala na nang-aagaw ng baril yung mga namamatay. At kung man nang-aagaw silang ng baril, that is a reflection of incompetence, and gross lack of training and capability. Bakit yung baril ninyo maaagaw? Nito nakaraang buwan, namatay matapos mang-agaw din daw ng baril mula sa katabi niyang pulis sa loob ng mobil ang 25 anyos na Chinese national na si Go Shuyang. Agad daw nitong pinaputok sa kanyang sarili ang inagaw na baril. Dead on arrival sa ospital si Gong na nakaharap noon sa kasong murder dahil sa makailang beses na pagsagasa at pagpatay sa kanyang girlfriend. Ang MPD nanindigang walang foul play sa pagkamatay ni Gong. John Consulta, GMA News.